Gaano kaimportante na maglingkod tayo sa ating Diyos ng mula sa ating puso? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Na binabati ko po muna si Persiano Chel, Marnel Gumarak, Jaime Candia, Anton Fernandez, and Jeneline Cabantog. Maraming salamat po sa pagiging part nitong ating channel. Now, ang ating po pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa bayan ng Israel nung sila po ay kumbaga pinanganak sa Ehipto. Yung bayan po kasi ng Israel, binubuo po yan ng 12 tribo. At yung mga founders ng 12 tribo ay yung 12 anak ni Jacob. Si Jacob po, pinalitan yung pangalan ni Lord, pinalitan yung pangalan niya na from Jacob to Israel. So, pag-usapan po natin, paano ba naging bansa yung the birth of the nation of Israel? Paano ba naging bansa ang Israel? Nabasahin po muna natin sa Exodus chapter 1. So, natapos na natin yung Genesis, no? Sa Exodus chapter 1, dito po makikita natin sa verse 6. Now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Kung naalala nyo po sa Genesis, ito po yung mapa natin. Si Jacob po galing po rito sa Israel, dito sa Canaan. Mula po rito, nung nagkaroon ng malawakang tagutom, si Joseph po na nasa Egypt, ito po yung Egypt. Yan, medyo yan, malaki po yung Egypt. So, dinala ni Joseph yung buo niyang pamilya mula sa Canaan. Sabi niya, okay, dito na kayo manirahan sa Egypt. So, dito po yon sa lugar na ito. Ito po yung particular na binigay sa kanila. Nakita niyo po yan? Puro desierto yung Egypt, pero itong kulay green na yan, yan yung maunlad, matataba yung lupa, sabi ni Pharaoh. Dito kayo manirahan, dito sa Goshen. At dito po dumami ang lahi ni Israel. So sabi po sa Exodus, nung namatay na sila Joseph, tsaka yung henerasyon na yun, yung kanilang mga anak, talagang dumami ng dumami ng dumami ng dumami. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Now, here's the problem. Verse 8. Then a new king, to whom Joseph meant nothing, came to power in Egypt. Nagkaroon po ng bagong hari. So, marahil merong mga faction or sabi ng ilang mga Bible scholars, yung mga Hyksos daw, no? May ibang grupo na kumbaga nagpalit ng administrasyon. Tinalo yung isang grupo na rumerespeto at kumikilala sa ginawa ni Joseph. Etong tao na ito, itong bagong king na ito, walang pakialam kay Joseph. At wala siyang pakialam dun walang utang na loob, no, sa ginawa ni Joseph long time ago. Kaya po, yung mga Israelita, ginawa niyang alipin. Sabi po rito sa verse 11, so they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. Hindi lang basta inalipin sila, they were ruthlessly being enslaved by their masters. At sa Tagalog po, brutal. Talagang ikamamatay mo yung pagkaalipin na ginawa ng mga Egyptians sa mga Israelita. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan po natin ngayong araw. Number 1, Israel was born in Egypt, the land of slavery. Yung bayan ng Israel na form na kumbaga pinanganak sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. At ito po ay kitang-kita po natin dito sa Exodus chapter 1 pa lang. Nung dumami ng dumami sila, inalipin sila ng bansang Ehipto. And tatalakayin po natin mamaya kung bakit, no? What's the purpose? At bakit hinayaan yun ng Diyos? Now, pangalawang puntos po, Israel became a slave nation according to prophecy. Yung bayan po ng Israel talagang magiging alipin talaga sila ayon sa propesiya
na sinabi ng Diyos kay Abraham. So, balikan po natin yung family tree ni Abraham. Si Abraham po, yung pagtawag ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 pa lang po, no? At pagdating sa Genesis chapter 15, sabi ng Diyos kay Abraham, basahin po natin, Genesis chapter 15 verse 13 hanggang 14. Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. So ito po ay prophecy ng Diyos kay Abraham na yung kanyang lahi ay imimistreat, aalipinin, aabusuhin. Pero sabi dito, but I will punish the nation they serve as slaves. Pero paparasahan ko yung mga umabuso sa kanila. At lalabas sila sa bansang iyon, sabi dito, they will come out with great possessions. Kaya nga po nung pinalaya ng Diyos yung bayan ng Israel mula sa Ehipto, tangay-tangay nila yung mga ginto ng Ehipto. At tatalakayin po natin yan sa mga susunod na devotions natin. Pangatlo po, Israel is a picture. Ito po yung gusto kong emphasize sa atin lahat, no? Israel is a picture of all nations under the slavery of sin. Yung Israel po ay larawan. Kumbaga kaya hinayaan ng Diyos na mangyari yun kasi may tinuturo ang Diyos. Yung tinuturo ng Diyos sa Israel ay bayan ng Israel, alam mo, alipin kayo sa Ehipto, doon kayo pinanganak. Parang sa mga individual nating pamumuhay yan, alipin tayo sa kasalanan. At hindi lang tayo mga individual, hindi lang yung bayan ng Israel, kundi lahat ng mga bansa pinanganak sa pagkaalipin. Pero ang matinding pagkaalipin, hindi alipin ng ibang bansa, kundi alipin ng sariling kasalanan. Israel is a picture of all nations under the slavery of sin. So, anong tinuturo ng Diyos? Simple lang mga kapatid. Tinuturo po ng Diyos sa bayan ng Israel, sa lahat ng mga bansa at mga ethnic group sa mundo, at sa lahat ng tao sa buong mundo, that you need a Savior. You need a deliverer. Kailangan mo ng magliligtas sa inyo. Kaya po yung experience ng Israel sa bilang mga alipin sa Ehipto, ito po ay nagtuturo sa sangkatauhan, maging sa atin, na tayo rin ay ipinanganak sa kasalanan at sa pagiging alipin ng kasalanan at tayong lahat nangangailangan ng Messiah, ng tagapagligtas. Now, yung mga detalye po nito, tatalakayin po natin sa mga susunod na mga araw, no? Kasi ang Diyos po, kaya nga nasulat yung Biblia, pati yung istorya na ito, para ipahayag talaga sa atin ano yung ibig sabihin ng Ebanghelyo. At ano yung ibig sabihin ng pangangailangan natin ng Kristo sa buhay. Kaya po sa application po natin, number 1, appreciate that God sets us free. Ito po yung laging sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, no? Na I'm the God. Ako yung Diyos na nagpalaya sa inyo, who set you free from the land of slavery, mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Tapos binigay niyo yung 10 commandments niya. Bakit po? Kasi gusto ng Diyos na maunawaan ng bayan ng Israel na yung Diyos pinalaya sila upang maglingkod yung bayan ng Israel sa Diyos, hindi sa Ehipto. Parang sa atin po, no? Pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan upang hindi na tayo maging instrumento ng kasalanan, hindi na tayo maglingkod sa kasamaan, maglingkod sa sarili nating laman, kundi maglingkod sa Diyos. Pangalawang puntos po, serve God freely from the heart. Now, bago po natin i-emphasize tong free, yung pagiging malaya, no? Yung naglilingkod ng Diyos sa malaya, bilang malaya. Basahin po natin yung John 8:34. Sabi po rito, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Lahat ng nagkasala o gumagawa ng kasalanan, sila ay alipin ng kasalanan. And we can't do anything about it. Parang yung mga Israelita doon sa Ehipto, they can't do anything about it. Wala silang magawa.
Yung kasalanan parang mga slave masters yan eh. Nilalatigo na tayo, pero pilit pa rin natin ginagawa yung kasalanan. Napansin nyo ba? Yung kasalanan, sa totoo lang, ayaw naman talaga natin, pero ginagawa pa rin natin. Isipin niyo mabuti kung ano yung kasalanan. Yun yung sabi ni Paul eh. Sabi niya yung kasalanan, ito yung ayaw mo, nakakasama sa'yo, alam mo na kaparusahan at alam mo kapahamakan ang idudulot, pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Kasi alipin nga tayo ng kasalanan. So yung kasalanan, parang mga slave masters yan eh. Hinahagupit ka na, pinaparusahan ka na, pilit mo pa rin ginagawa. Magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan. Yan po yung ibig sabihin ng slave to sin. That's why we need Jesus Christ. Kaya po sabi rito sa Romans chapter 6:17 hanggang 18. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart. Ito po yung beauty nito mga kapatid. Pansinin niyo pong mabuti, no? Ituon niyo sa akin yung 100% ninyong attention. Yung bayan ng Israel, pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin upang maglingkod sa Diyos freely. Walang pilitan. Tayo po pinalaya ng Diyos mula sa ating mga kasalanan upang makapaglingkod sa Kanya ng mula sa puso na hindi napipilitan. Tingnan niyo po yung Diyos natin. Buti hindi siya yung slave master, no? Lalatiguin ka ng lalatugihin para pilitin ka maglingkod sa Kanya. Hindi po nais ng Diyos yun. Yung Diyos, hindi siya si Pharaoh. Napipilitan kang magtrabaho, maglingkod kay Pharaoh. Yung Diyos natin, Diyos ng kalayaan. Gusto niya malaya tayo, masaya tayong naglilingkod sa Kanya. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, you used to be slaves to sin. Alipin kayo dati ng kasalanan. Pero ngayon iba na. You have come to obey from your heart. Sumusunod ka na sa Diyos nang mula sa puso, joyfully. Masayang-masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. And I hope that is your experience right now. And I hope lahat tayo masaya na naglilingkod sa Panginoon because it's a privilege. Hindi napipilitan. I hope lahat po tayo, yan po yung pakiramdam, masayang-masaya, mula sa puso, naglilingkod sa atin Diyos. Pangatlo po, observe a day of rest once a week. Ito po yung kailangan nating lahat, no? Ako po, ito talaga yung kailangan ko. I need rest day. At ang hirap kasi ng estudyante, ginagawa mo yung vlog, nagpapastor, ang daming mga meetings. Feeling ko ito yung kasalanan ko, nag-overwork ako eh. Pero alam niyo po ba na God hates overworking? Hindi gusto ng Diyos na nag-overwork. Yung bayan ng Israel, wala silang rest day. Alipin sila kung anong gusto ng master nila. Kahit anong oras kayo pagtrabuhin, walang rest day. Pero nung pinalaya sila ng Diyos mula sa pagkaalipin, sabi ng Diyos, simula ngayon, magre-rest day kayo. Simula ngayon, 6 days magtatrabaho kayo. And the 7th day, magpapahinga kayo. Kasi nga, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wait lang anak ha. Sabi dito, gaantay kasi yung anak ko nandito. So sabi dito sa Mark chapter 2 verse 27, sabi ni Jesus Christ, the Sabbath was made for man. Nilikha ng Diyos ang Sabbath para sa tao, para magpahinga tayo. Ayaw ng Diyos na maging alipin tayo. Ayaw ng Diyos na i-idolize natin yung negosyo. Magkaroon tayo ng idolatrous heart. Masyado nating iniidolo yung ating mga trabaho. So, don't commit a sin of idolatry when it comes to work. Observe a day of rest once a week. Now, para po sa ating discussion, what is the impact of knowing that our journey began in pitiful slavery to sin and leads to joyful service to Christ? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating dive deeper, how does Israel's slavery in Egypt speak about our slavery to sin? Pag-usapan po natin ng malaliman, ano yung ibig sabihin ng slavery sa Egypt at paano ito nagiging parallel, kumbaga connected sa ating pagiging alipin sa kasalanan. Tayo po yung manalangin. Father God, thank you for loving us when we were helpless and lost. When I think about Moses and the people trapped in Egypt,
I see my own heart and how I need you. Thank you for sending Jesus, not just to teach me, but to save me. I am grateful that you did what I could never do for myself. Please help me trust you more, especially when I feel weak or afraid. Teach me to rest in what Jesus has already finished. I want to follow you with a thankful heart and a life that honors you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Jenna na partner po natin sa marami nating mga devotions, no? So thank you po sa inyo. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.